Ito ang Fantasy World, ang tinaguriang Disney World ng Pinas. Ito ay dinisenyo para sana maging pinakamalaki at pinakamagandang theme park dito sa Pilipinas. Ang budget nito ay 1.002 billion pesos. Ngunit ang proyektong ito ay hindi na natapos at inabandona na lamang. Makikita ang mga kastilyong kumukupas na, mga rides na hindi na gumagana, at tila ba medyo creepy ang paligid. Ano nga ba ang kwento sa likod ng abandonadong fantasy world? Bakit kaya hindi ito na ipagpatuloy? Mabubuksan pa ba ito sa hinaharap o mananatili na lamang isang pantasya? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Ang Fantasy World ay matatagpuan sa Lemery, Batangas. Napapaligiran ito ng masusukal na puno sa gitna ng bundok. Mula Metro Manila, mahigit 4 na oras na biyahe din ang babaybayin mo para makarating dito. Ang medieval theme castle na ito ay malapit sa daan, kaya naman abot tanaw ito ng mga turista. Sa unang tingin, mistulang out of place ang kastilyong ito sa nakapaligid na masukal na gubat dito. Ngunit bago pa man humantong sa kasalukuyan nitong kalagayan, may matayog na plano ang mga developers ng Fantasy World. Nais nilang magtayo ng isang world-class resort na talaga namang dadayuhin ng mga Pinoy at mga turista. Taong 2001 nang magsimula ang construction ng theme park na ito. Ang businessman na si Emilio Ching ng ECE Realty Development ang nakaisip na gumawa ng mala Disney World na amusement park. Ang kastilyo at nakapalibot na park ang magsisilbing main attraction sa 30-hectare na amusement park. Bukod sa theme park, nagplano rin silang magtayo ng isang engrandeng hotel, clubhouse at chapel. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, tuluyang matitigil ang construction ng Fantasy World. Dahil sa laki ng proyektong ito, tinatayang aabot sa 1.002 billion pesos ang budget para rito. Dahil sa potensyal ng Fantasy World na maboost ang tourism sa Pinas, sinuportahan din ng Department of Tourism ang pagtatayo nito. Sa kasamaang palad, dahil sa kakulangan ng budget, ay hindi na natuloy ang proyektong ito. Tuluyang ipinatigil ng Securities of Exchange and Commission ang construction ng Fantasy World. Ang tanging natapos lamang ay ang kastilyo at ang park. Dahil sa unfinished construction, wala ring formal na grand opening ang Fantasy World. Gayunpaman, taong 2006 nang gamitin itong set ng GMA para sa kanilang fantasy teleserye na Mahika na pinagbidahan ni Angel Locsin at Dennis Trillo. Sa loob ng maikling panahon ay nagkaroon ng buhay ang theme park na ito. Sa pamamagitan ng teleseryeng Mahika, nakita rin ng publiko ang loob ng Fantasy World. Ngunit matapos ang taping, tuluyan nang naging abandonado ang Fantasy World. Ilang taon ang lumipas at napabayaan na ang napakagandang lugar na ito. Ano nga ba ang kinahinatnan ng Fantasy World ngayon? Maaari pa ba kaya itong bisitahin? Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo ba ang content natin so far? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes. Taong 2016 nang sinubukan ng mga developers na maglagay ng rides gaya ng carousel at roller coasters upang maengganyo ang mga turista. Binuksan rin nila ang ground sa mga turista na nais mag-explore sa kastilyo. Sa kasalukuyan, ang Fantasy World ay nagsisilbing sikat na landmark sa Lemery. Hindi man natupad ang pangarap ng mga developers na gawin itong world-class resort, dinadayo pa rin ito ng mga turista bilang isang sikat na photo park. Talaga nga namang mapapahanga ka sa ganda ng lugar na ito. Tila ba nasa ibang bansa ka kapag nakita mo ang mga matatayog na tore nito? Sa katunayan, sikat na puntahan ng mga vloggers ang Fantasy World. At dahil sa kastilyo nitong mala Disney World ang dating, magandang lokasyon din ito para sa mga prenuptial at debut photoshoot. Sa ngayon ay wala pa itong laman. Ngunit kahit pa hindi gumagana ang mga amusement rides dito, dinadayo pa rin ito ng mga taong nais magpa-picture. Isa sa mga magagandang spot dito ay ang chapel at hanging bridge. Mayroon din itong fountain sa gitna na talaga namang Instagrammable. Ayon sa mga turistang nakabisita na dito, merong creepy atmosphere sa lugar dahil wala itong laman. Gayunpaman, pwede mong akyatin ang tower nito upang masilip ang napakagandang tanawing nakapalibot sa Fantasy World. Maaari ring matanaw ang Taal Lake mula dito.
Ayon sa isang blogger, as of November 2019, ang entrance fee sa Fantasy World ay 100 pesos per person. Pero dahil pandemya, ay temporary closed daw ang Fantasy World as of February 2021 nung huli silang bumisita. Sa ngayon ay wala pang plano ang mga developers na ituloy ang construction ng Fantasy World. Ikaw ka-awesome, sa iyong palagay, ay dapat pa bang ipagpatuloy ang construction ng Fantasy World? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. This is your Kuya Dawel from Our Republic. Hanggang sa muli, and stay awesome!